Ito na ang pagbabalik ng pinakamurang dual channel ABS. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Today is Sunday, December 21, 2025. At buti napadaan po tayo dito sa bagong pwesto po ng Converte Motors, Sambat, Laguna. Ito po yung dating nasa Sambat, Santa Cruz, Laguna. So ngayon po lumipat na sila rito, siguro mga 6 months ago na. So dito nga po sila sa katabi ng Skygo sa Barangay Calyos, Santa Cruz, Laguna. Malapit lang sa public cemetery. At sa pagdaan nga po natin, nasilayan natin itong version 2 ng SYM Crusim 150. So marami pa tayong inaabangan na mga kapatid nitong scooter na to. Si GT 150, wala pa po. At yung pong SYM Naga na 150 rin. Yun talaga ang gusto nating ma-review eh. Apat na kulay nga po ang available dito sa version 2 ng Crusim 150. Ito nga pong white. Meron din po itong black, blue, and then matte brown. Ang una nga po natin tinignan yung kanyang lighting system. Kasi dun po sa version 1, marami ang nakakapuna nga po na hindi nagugustuhan yung forma ng headlight kasi bulb pa rin po tapos ang laki. So sana yun ang in-improve dito, ano po. Pero sa ngayon po dito sa version 2, ganun pa rin po yung style ng headlight. Pero okay lang yung mga riders, alam nyo naman sa online ngayon, marami tayong mabibili na LED na ilaw. Madali po palitan yan. Kahit sa turning signals, although bulb pa rin po pareho ito headlight at turning signals. Meron po itong LED, yung BRL, ito sa medyo taas. Pero dito sa taillight po, ayan, LED yung stoplight taillight, and then naka-bulb pa rin po yung turning signals. Siguro mga 3 years ago nung na-review natin yung version 1 nito, alam ko single channel ABS lang yan sa front at naka-carburetor type pa rin po sa fuel supply system. Kaya panalo na po tayo sa safety features nitong si Crusim 150 version 2, naka-dual channel ABS. Meron na rin po itong anti-theft system para sa security ng ating scooter. At ang maganda ho rito, fuel injected na sa fuel supply system. Then yung kanya pong single disc sa front, yung korting bulaklak. And then ang laki po ng kanyang ABS na sensor. And then naka-dual piston caliper naman po dito sa front. At sa telescopic fork na front suspension, okay, ganun pa rin naman po. Meron siyang reflector magkabilang side. And then magandang klase po yung kanyang front tire. Ayan, CST po ang brand. Siyempre tubeless po yan. And then 100 by 90 by 14 po ang size. And then dito po sa mag wheels, kita nyo, glossy black, wala pong decals na nakalagay. Kahit dito po sa kaniyang kabuuang body. Kundi ito lang po yung sticker ng displacement na 150. And then ayan, liquid cooled na rin po kanyang cooling system. And then dito po yung model name na Crusim. Mas nagdating, di ba? Naka-chrome na siya at 3D na. And then nakala ko kulay blue itong design niya dito. Ano lang pala to? Protection na plastic. Ayan, bali naka-chrome din po ito. And then dito po sa rear suspension, mahaba siya, di ba? Non-adjustable mga riders. Ewan ko lang kung ito po ay abang para sa subtank ha. Anyway, pwede naman tayo magpalit ng mga aftermarket na mga mapopormang rear suspension, di ba? And then dito po sa kanyang rear brake, ayan, halos nasa gitna yung pwesto niya. So dito nga po naka ABS na rin, ayun sa kabila yung pinaka sensor niya. Ayan. And
And then ganun din po ang size ng wheels dito sa rear at nasa 14 inches na glossy black din. And then dito po sa rear tire medyo maliit lang din, 110 by 80 by 14. So pwede tayo magpalit dito hanggang 120 siguro dahil may clearance pa rin naman po dito sa loob. And then mahaba po yung tire hugger, and malapad yung rear fender. Of course, automatic CVT po sa transmission, and then wala na po siyang kickstart mga ka-riders. Activated naman po to, kaya mamaya ma-check natin kung meron bang kill switch sensor itong kanyang side stand. At ito po nagpaangas sa kanya, itong decals dito sa ilalim ng floorboard. Ayan, ang ganda ng pagkakadesign. Footrest. Ayan, aluminum. And then medyo mahaba po yung floorboard, pero hindi naman siya kagaya nung iba na extended talaga. So dito naman po, komportable na rin kasi kita nyo, ayan, hindi siya pa sexy, di ba, palapad. So yung paa natin, pwede tayong bumuka ng konti. Kasi usually, di ba, sa mga scooter, pansin natin nakalabas yung paa. So dito, eksaktuhan na. Okay, wala po siyang mating, akala ko mating to. Kasama pala sa design ng floorboard. Then, ang ganda rin ng pagkaka-carbon loaded dito sa bearings niya. Yung kanya pong utility hook, maganda. Pwedeng itago, oh. Then, hihilahin lang natin na yan. Then, check natin kung meron dito sa ilalim ng upuan na hook. Wala po mga ka-riders. And then isa lang po yung kanyang pocket dito sa front, bali nasa left side. Ayan, ang pagbukas po niya parang pintuan lang, oh. And then hanapin natin yung charging port. Okay, nandito sa baba yung charging port. Ayan, bali USB type ready na po mga riders. Nagsosodo lang siya. And then check natin kung malalim siya. Mukhang nabababawan ako eh. Sukat natin yung cellphone natin, ha. Kapag ang cellphone nyo po ay ganito ang size, parang 6 plus inches ang haba, mukhang hindi po pwede. Okay, mahirap. Maiipit. Oh, alanganin. So alanganin po ito, itong gantong mahaba. Pero sakto naman dun sa mga, siguro mga 5.5 inches na cellphone. Yun lang mga riders, hindi pa po siya keyless, ha. Dahil manual key, ready to go lagi. Okay, nabuksan na natin yung under seat. Tanggalin muna natin tong plastic, ha. Tingnan natin yung quality ng kanyang seat cover. Kita nyo parang leather yung pagkakayari sa kanya, di ba? Ang pulido rin ang pagkakagawa. Kahit hindi po siya camelback type seat, okay lang. Nakadagdag angas itong kulay white na stitch. Although single stitch lang siya, pero okay lang dahil tatlo naman siya na magkakasunod na. Okay, meron po siyang brand dito ng SYM. And then maganda dito po sa back rider seat, medyo palalim siya, kita nyo. Then itong divider niya, malaking tulong po ito para hindi mahirapan yung back rider natin na mapadikit ng husto sa atin. Dito po sa rider seat, malalim po mga riders. And then yung lambot naman ng foam, tetestingin natin. Then malapad siya mga riders. So, okay, sana ginawa ng top box ready itong kanyang grab bar, di ba? Para box na lang ang bibilhin natin. Anyway, marami naman sigurong kasukat to. Dito po sa kanyang U-box, medyo malawak din siya, malapad. So magsukat tayo ng helmet, ha. Dala ko naman yung ating helmet eh. Nakahulma naman siya eh. Kaya sigurado ganyan lang ang pwesto niya pa sa taob. Ayun lang. Pumasok pero mukhang hindi po siya magsasara. Ayan. Alanganin po, oh. Medium size pa lang po ito, ha. Anyway, okay lang. Meron naman siyang helmet hook dito eh. So talagang maganda maglagay tayo ng top box para sa mga helmet natin. And then dito lagay na lang natin yung ating kapote, motorcycle cover, mga ilang tools, saka iba pang gamit natin. So ayan na mga riders, ha. Hindi po sukat ang full face helmet na medium. Pero tingin ko yung mga half face, quarter face, pasok na po dito. And then quality rin po yung kanyang gas tank cover, oh. Hindi na natin kailangan magpalit ng mga aftermarket, di ba? And then meron po itong 7.5 liters na fuel tank capacity. So tamang-tama na para sa isang 150cc na scooter. At meron po itong fuel consumption na nasa 36 to 41 kilometers per 1 liter. So depende pa rin po yun, ha. Pero sa manufacturer's claim po, nasa 40 kilometers per 1 liter.
At meron po itong top speed na 105 to 110 kilometers per hour. So not bad na para sa isang 150cc na scooter. Panalo na rin po tayo sa engine specs nitong si Cruisim 150 version 2. 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam, liquid cooled na po ang kanyang cooling system, fuel injected sa fuel supply system, 150cc displacement, and then Euro 3 compliant na po sa kanyang emission control. Nasa 12.3 horsepower at 8,000 RPM sa maximum power, and 12 Newton meter of torque at 6,000 RPM. Sa weight, tumitimbang po ito ng 130 kilos, at meron po itong ground clearance na nasa 110 mm. And then 771 mm sa seat height. And then panalo na rin dito sa naked handlebar, di ba? Ang ganda ng kulay, tumerno sa kanyang kabuuang body. At lalo po gumawa po dito sa kanyang handle post na nakalagay na rin po yung kanyang model name na Cruisim. Then naka Allen bolt na mga stainless. Okay, sa mga switches and button po, ayan, kulay gray po. Dito yung high beam, low beam sign. Then meron siyang seat open dito, para in case na nagmamadali tayo, di ba? Turning signal, horn. And dito po sa kabila, meron pong switch on and off yung kanyang DRL at headlight, at electric starter push button. Dahil may battery, check na natin yung mga naka-display dito sa kanya pong digital na instrument panel. Hindi pa po ito TFT display, mga riders, ha. So parang black and white lang yung kanyang kulay. Okay, ayan, kompleto naman. Nasa taas po yung RPM. Sa gitna, ito pong kanyang speedometer. And then odometer, ito pong 12 kilometers. Then fuel indicator, meron po siyang time. And then dito po yung kanyang sign ng ABS, check engine, turning signals. Check natin yung mga ilaw niya. Pero nagagandahan talaga ako dito sa kanyang handlebar. Kahit meron siyang bar end na bakal, hindi siya mahaba tignan, di ba? Tama-tama lang. Ayan po yung DRL sa ibabaw. Hindi lang masyadong kita kasi po nasa labas tayo liwanag Tirik ang araw. Ayan. And then check natin yung headlight pag bubuksan. So makapansin nyo, kulay yellow pa rin yung kanyang headlight. So may sasuggest ko talaga, maganda magpalit na tayo ng LED na kulay white para mas maliwanag siya. Although okay din naman po yung lakas nito, pero syempre iba pa rin po yung naka-LED na pang matagalan, mas maliwanag at mas matibay. Okay, malakas po yung busina. Kahit nasa labas tayo, kita nyo, maingay yung mga sasakyan, pero rinig na rinig yung kanyang busina. Yan sa taillight po, ayan, letter V shape siya, or parang letter Y, di ba? Testing natin, ha. Ayan. Pag nag-preno tayo, kitang-kita nyo yung kanyang mga LED na stoplight. Okay, sa turning signals tayo. Kung maririnig nyo, may sound yung kanyang turning signals, di ba? Malaking tulong po yung kanyang sound para sa malilimutin mag-turn off ng signal light kapag nakaliko na, kasi delikado po yun kapag hindi tayo nagpapatay ng turn signals. Magbibigay po ng confusion yun sa mga makakasalubong natin at sa mga sumusunod sa atin. Problem naman sa side stand, although medyo tuwid siya kasi yung pong ating semento ay medyo mataas sa part na to. Pero malaki ang binaba po niyan yung side stand natin, kaya magiging komportable po kayo dito. So check natin, ha. Dahil 110mm lang po yung kanyang ground clearance, kita nyo, abot-abot natin kahit malapad po yung kanyang upuan. Ito po ay 771mm na seat height, ha, pero sa height po na 5'8", tamang-tama po sa atin. Mapapatiyan tayo pag tayo po ay medyo gumit na sa upuan, pero okay lang naman yan, abot na abot po nyo yan. Kaya kagaya na sabi ko sa floorboard niya, kita nyo, di ba hindi siya pa sexy, palapad siya. Kaya komportable yung paa natin kahit wala siya extension, may bubuka natin ng konti. Ayan. Hindi na natin kailangan maglagay ng mating kasi kita nyo, kumakapit po sa sapatos natin yung kanyang magagaspang na floorboard. Ingat tayo sa pagsulong sa baha dahil nandito po yung pwesto ng battery sa baba. Lalo't mababa pa po yung kanyang ground clearance. Kaya wag na po tayong sumugal na isapak sa baha para mas safe yung ating baterya. Okay, dito naman po sa kanyang instrument panel, kita nyo, unique din yung design, di ba? Wala siyang katulad. Pero syempre dito
medyo square yung kanyang panel. Siguro ang size po nito ay nasa 4x3 inches. And then meron po siyang dalawang soft button dito, yung select and mode. Ayan, SR. Although hindi naman siya masyadong naka-upright, okay lang, kitang-kita natin kasi medyo naka-slant siya. At isa pa, maliit lang yung kanya pong windscreen dito na tinted na black. So, pwede pa tayo magpalit dito siguro. Kaya lang, aftermarket, I doubt baka wala pa. Siguro sa mismong store lang nila. O kaya naman, lagay lang tayo ng bracket, di ba? Para ma-improvise natin. Makapagkabit tayo ng ibang design na windshield. And then sa side mirror po, apat saka mahaba, oh. Kitang-kita natin yung rear view. Ayan, para sa safeness natin mga riders. Hindi natin kailangan magpalit. Ito lang medyo siguro sa stem, medyo paiksian lang natin para mas maporma siya tignan, di ba? Pero siguro tama na muna yung pagpapaporma. Safeness muna ang ating isipin. And then sa turning radius, ayan, malayo po sa ating kita. Ang laki ng distansya, oh. Kaya sigurado, komportable po talaga tayo dito. Kahit mag-surf curve tayo, no problem. Rim brake. Ang lakas po ng preno dito sa disc sa likod. Ayan, oh. Wala pang half press, almost 1/4 na piga lang, oh. Kagat na siya. At dito naman po sa front brake, oh, almost equal lang po sila ng lakas ng preno. At then yung pong suspension, wow, panalo sa suspension mga riders. Hindi ko na-expect na sa gantong malalaking scooter ganito kalambot ang kanyang suspension. Nakita nyo po yung response nyo. Sumasayaw din yung kanyang body. Maganda talaga kapag naka-dual shock absorber, di ba? Kalmado po yung matching muffler. Nakadagdag forma itong heat guard na inilagay, di ba? Although plastic siya pareho, ha. Combine po siya ng glossy black at matte black na naka-carbon loaded na, oh. Hanggang dito po sa tip. Tama-tama lang po yung radiator cover niya, hindi masyado malaki. Nasa 800 ml lang po ang kanyang engine air capacity. And then i-check natin mga riders kung merong kill switch sensor yung side stand, ha. Okay, yun lang, wala po mga riders, ha. Kaya sa malilimutin, ha, huwag kakalimutan na nakababa ang ating side stand. Pasok po muna ni Sir John Lloyd itong version 2 ng Crusim.
At medyo mainit na dito. Nga pala mga riders, ito pong Consuerte Motors sa Santa Cruz, Laguna. Bukas po ito araw-araw. Nagsasara lang sila. Pasko, New Year at saka Good Friday. So ayan, sa mga interesado po dito sa Cruisim 150 version 2, pasyalan nyo na po dito. Available na sa Consuerte Motors Santa Cruz, Laguna. Every 8 a.m. to 5 p.m. po ang kanilang office hours. Ayan. At naandito po si manager. Kaway po tayo, ma'am. At si Ma'am Eunice. Okay, good morning. Good afternoon, ma'am. Ayan, bibigay sa atin ni Sir John Lloyd yung presyo. Updated price ngayon December 21, 2025 nitong Cruisim version 2. Magandang araw po. Ako po si John Lloyd Roya, marketing assistant po dito sa Consuerte Motors Sambat, Santa Cruz, Laguna. Update ko po dito sa price po natin ng Cruisim. Kung kukunin rin siya sir ng cash price, meron po tayo 98,900 po para po sa cash price. Ngayon kung magdadaan naman po tayo kung sakali po 5K down payment, meron po tayong for 3 years na monthly ay 3,123 po. Ngayon po kung kukunin natin siya ng 2 years, meron po tayong 4,535 monthly. 1 year, meron po tayong 17,241 monthly. Yun po ay para po sa down payment natin na 5K. Kung sakali po na yan, mag-installment tayo, syempre meron tayong mga rebate na tinatawag. Yan, kung advance payment po tayo or exact mga due date, yan, meron po tayong mga rebate na 300 po. Yan, sa 3 years, 1 year, and 2 year, meron tayo din mga tinatawag na rebate po. Yan, syempre, kung sakali man po na mag-delay tayo, meron tayong kakakibat na penalty na 200 po. Mga requirements po, nandiyan na rin po. 2x2 picture po, sa requirements. Isa pong valid ID, 3 copies. Sa pumapilin po, tsaka po sa pumapilin then barangay clearance po. Yan, sa barangay clearance, syempre nakalagay din po ay motor load purpose para po sa requirements po natin. Sa mga previous po natin, syempre kung kukuha tayo installment man or cash, syempre meron tayong half face na helmet. Ayan, ito yung sa mga previous po natin. And half face helmet, fully white po. Customized na Makoto helmet na. Ano? Ayan, May quarter yan. piece. Okay. Then sa ganito po sa visor yan, tinted na po siya para hindi rin siya silaw sa Okay, yung dati kasi ano siya, clear visor. Kasi yun, meron siyang clear. Kaya syempre sa araw, medyo silaw po tayo. Okay. Tapos yan, sa basic tools naman po, ayan, meron tayo nito. Ayan, flat screw, screw mismong open range, tsaka po pang tanggal natin ng spark plug. Ayan, meron din tayong warranty, tsaka po yung sapling holder po natin. Ayan. Then yung kasama din po sa natin sa mga previous, yung po 3 years registration. Ayan, sa mga gusto pong pumunta dito sa aming branch, yan, syempre naka-promo po yung ating SYM Jet4, tsaka po yung ating SYM BF3i. Pinaba natin siya sa 5K down payment, unlike po dati na nasa 10K down payment. Para naman po sa hindi po makakapunta dito sa aming office, meron naman tayong Facebook, meron kami doon, message nyo lang sa Consuerte Motors Sambat, Santa Cruz, Laguna. Sir, maraming salamat. Thank you, thank you. Thank you. Advance Merry Christmas and a Happy New Year. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Maneho sa highway